Ah, para sa akin, brother, dahil sinabi mo yun, ang totoo ba is Kristyanismo? Hindi, ang nakasulat sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan. Eh, hindi naman Kristiyano si Solomon eh. Si Solomon ang sumulat no, brother. Katulad nun, yung konsepto ng manifesting, may mga ibang nagsasabi ng manifesting, dapat diyan ka lang tumatakbo, isip mo, bla bla, gano'n. So parang ang dating, magbabati ka lang, gano'n, tapos magkakaroon ka ng bahay, tapos yun yung iniisip mo, gano'n. Kakaroon ako ng bahay, blue, may bahay ka na. Kakaroon ako ng kotse, may kotse ka na, blue. Hindi gano'n. Hindi gano'n. Sa akin, diretso, kilusan mo na lang. Ang tawag focus. Focus. Bahala ka kung gusto mo maniwala sa manifesting, pero kumilos ka. Yun, mas practical yun. Kaysa maniwala kang basta na lang darating sa'yo kasi pinaniwalaan mo. Yun ang sagot ko. Follow-up question, brother. Bala ko kasi magbasa ng Bible. At magasuggest mo, brother? Suggestion ko, 1:7 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Yung mga bagay na nalalaman mong utos ng Diyos, sundin mo. Tapos siya na rin bahalang magturo sa'yo. Pero pwede mong simulan, kung ang tanong mo, saan ako magsisimula? Boring kasi yung Genesis. Tungkol kay brother sa napakatong, previous video mo na sinasabi ko ay napakinabangan mo ng masyado sa Kawikaan 1:7. Parang conclusion ko ng brother. Ibig sabihin ba ng brother, para sa akin, dahil sinabi mo yun, ang totoo is Kristyanismo. Ulit. Sinabi mo brother na sa previous video mo na napakinabangan mo ng masyado sa Kawikaan 1:7. Para sa akin, brother, dahil sinabi mo yun, ang totoo ba is Kristyanismo? Hindi, ang nakasulat sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan. Eh, hindi naman Kristiyano si Solomon eh. Si Solomon ang sumulat no, brother. Hindi Kristiyano si Solomon. Ang sumulat nun, si Solomon. Si Solomon, parte ng Lumang Tipan. Ang Lumang Tipan, parte ng Judaismo. Hindi Kristiyano si Solomon. Matagal na panahon pa bago dumating si Kristo. Mula nung isinulat ni Solomon yun. Nice. Natutunan kang bago, no? Follow-up question, brother. Bakit ba lang ang taas ng tolerance mo? Ang tagal mo ma-burnout, ganun. Ordinaryong taong bayan din ako, brother. Ang sikreto lang kasi dyan, ang nakaka-burnout yung mga bagay na hindi mo gusto. Nakaka-stress yung mga bagay na kailangan mong gawin na delay mo. Yun ang nakaka-burnout, yun ang nakaka-stress. Mga bagay na hindi mo gusto, na imbis tapusin mo na lang, delay mo pa. E di ang gawin mo, yung mga bagay na hindi mo gusto, tapusin mo na kagad, bilisan mo na lang. Para tapos na kagad, ibang problema naman ang re-resolve mo. Tapos when you get big enough, katulad sa akin, tinan mo, ngayon may mga empleyado na ako. Ngayon, sila na nagagawa ng mga bagay na hindi ko gusto. Yun ang dahilan, ba't hindi ako mabilis ma-burnout? Inabot din ng 1 taon halos bago ako na-burnout. Hindi pala, sorry. I will say siguro 8 buwan, ganon. 8 na buwan bago ako na-burnout. May mga araw na pagod na ako, ganun. Pagka ganun, tutulog ko lang ng extra. Tapos pagkatapos, bakbaka na uli. Importante ang tulog, brother. Huwag ka maniniwala sa kanila sinasabi nila, parang ang mayayaman daw hindi natutulog ng 8 hours. Tang ina mo. Pag di ka natulog ng 8 oras, masisira ulo mo. Araw-araw, 6 na oras ang tulog mo. Araw-araw, 4 na oras ng tulog mo. Masisira ulo mo. Papangit ang performance mo, pati mood mo. Papangit. Isipin mo yung emotions mo. Ang uncontrollable ang emotions, brother, kapag kapuyat ka, ang hirap-hirap kontrolin ng emosyon kapag kapuyat ka. Ang hirap. Importante yung mahabang tulog, brother. Take it from me. Importante mahabang tulog. Importante. As much as importante yung pagkain ng tama, pag-eehersisyo, pati yung tulog, importante. Pakikinig sa mga taong maaayos ang mindset, importante. Kaya makikinig sa mga bulokang mindset na puro putang ina, yung buong buhay nila umikot na lang sa puro pagpaparami ng asawa, parang katulad ni Bugoy. Walang ibang ikutan yung kanya eh. Ang iniikutan lang, hustle, grind, pagpaparami ng asawa, babae, pamilya, puro ganun lang eh. Pagka pumapasok na siya sa usaping spiritualismo, tinan mo, sumasablay. Pasok siya sa usaping business, tinan mo, sumasablay. Sabi niya, yung pan-tuition fee daw ika sa marketing, sa kanya na lang ibigay. Anong klase advice yan? Kita mo, huwag ka masyado makikinig sa mga ganong klase ng mga influencer. Ingat kayo, Pilipinas, sa mga pinakikinggan yung influencer. Kung palagay mo yung bunganga ko toxic, palit ka ng iba. Palit ka ng ibang influencer na pakikinggan. Hanap ka ng influencer na yung, alam mo yung mga sinasabi, malaman, kapaki-pakinabang, katututunan mo, tapos yung something that will spark curiosity in your mind and will also spark
debates inside your head. Yung mga pakikinggan ninyo, yung mga taong matataba ang utak, mga taong matatalino, na may mga maidadagdag sa buhay ninyo, kasi importante rin na pinapakain mo, isip mo ng mga positibong bagay, pati mga bagay na intellectual. Ang utak ng tao, parang muscle din yan. Ang utak ng tao, kailangan mo workout mo din. Parte ng utak ng tao, may kasama ring emosyon dyan eh. Hindi mo na masasabing lahat lang yan, nasa puso lang. Hindi, nasa isip din yan at the same time. Yung emosyon, nasa isip din yan at the same time. Ngayon, alam mo na nasa isip din ang emosyon, alam mo din dapat, yung isip mo, pinapakain mo ng mga bagay na kapakipakinabang. Kasi pagka unregulated ang emotions mo, maniwala ka, ang daling ma-burnout. Unregulated emotions, napakadaling ma-burnout. Kulang ang tulog mo, o nagkakaroon ng problema pamilya mo, o hindi mo maiayos yung problema mo sa finances, o sinisingil ka ng kung sino man, bla bla, etc. etc. Ang daling ma-burnout pag sobrang dami mong problema. Yun ang sagot ko ron, brother. Kuha mo? Follow-up question, brother. Pati na ba yung concept ng manifesting? Sabi daw nila, gumagana daw yung manifesting. Sa akin, kilusan mo na lang. Diretso kilusan mo na lang. Practical akong tao, brother. Hindi ako nagpapaniwala masyado sa mga superstitious beliefs. Ito na mo, pansinin mo, pag nagdi-discuss nga ako ng tungkol sa religion, sinasamahan ko ng practicality eh. Kasi may mga tao ginawa nilang delusion yung religion eh. May mga tao naniniwala si Maria inakit daw sa langit, body and soul. O paano mo ngayon maiaakit sa langit yung body and soul? Yung katawan ng tao kailangan ng sustenance para mabuhay. Kailangan ng nutrients, kailangan ng pagkain. So syempre, kapag kumakain yung katawan ng tao, tumatay rin yan. O paano ngayon yun? Ang hirap ngayon paniwala kasi walang practicality eh. Walang practicality. In everything you do, brother, and in everything that you will believe in, you should include practicality. Samahan mo ng practicality. Katulad nun, yung konsepto ng manifesting, may mga ibang nagsasabi ng manifesting, dapat diyan ka lang tumatakbo, isip mo, bla bla, gano'n. So parang ang dating, magbabati ka lang, gano'n, tapos magkakaroon ka ng bahay, tapos yun yung iniisip mo, gano'n. Kakaroon ako ng bahay, blue, may bahay ka na. Kakaroon ako ng kotse, may kotse ka na, blue. Hindi gano'n. Hindi gano'n. Sa akin, diretso, kilusan mo na lang. Ang tawag focus. Focus. Bahala ka kung gusto mong maniwala sa manifesting, pero kumilos ka. Yun ang masasabi ko rin, kumilos ka. Kasi hindi ko naman alam yung manifesting ngayon, wala pagkabata. Mali ko dyan sa manifesting yan, bago na lang yan eh. Yung konsepto na manifesting, bago na lang sa akin yung konsepto na yan. Hindi ko naririnig yan nung panahon bata pa ako. Hindi ko naririnig yan nung panahon bata pa ako. Pero nabuo ko yung buhay ko dun sa konsepto ng focus, na alam ko eksakto kung ano yung gusto ko sa buhay, and I'm going full speed ahead on everything that I want in life. Yun ang ginagawa ko. Alam ko eksakto kung anong gusto ko. Kaya sabi mo, sa lahat ba ng pagkakataon, Chester, alam mo kung anong gusto mo? Hindi. Pero inaalam ko kung ano yung mga gusto ko sa buhay ko. Ngayon, doon sa mga bagay na hindi ko alam, na hindi ko rin naman, alam mo yun, hindi ko gustong patakbuhin ang buhay ko, na lahat na lang kasi ng bagay gusto mo, alam mo eh. You would want a certain level of adventure na hindi mo alam kung ano mangyayari. Parang bawa, katulad din sa Project 1M, meron akong rough draft bullet points ng kung ano-ano yung dapat mangyari sa Project 1M. Pero ang majority ng Project 1M, hindi ko pinatatakbo to na lahat na lang kalkulado. Hindi. Yung mga bullet points ng practicality at saka ng mga bagay na gusto kong makita sa Project 1M, kinakabit ko sa Project 1M. Pero may mga ibang bagay na I'm just leaving to chances. I'm just leaving to chances. Kasi hindi mo gustong patakbuhin yung buong buhay mo, as in 100% ng buhay mo, na lahat na lang kalkulado. Brother, boring na yun. Boring na yun. You would want a certain level of adventure. Pero yung tungkol dun sa konsepto ng manifesting, diretso, hindi ako sigurado kung totoo ba yan o hindi. I would rather trabahuhin ko na lang lahat ng bagay sa buhay ko na gusto kong mangyari sa buhay ko. Yun, mas practical yun. Kaysa maniwala kang basta na lang darating sa'yo kasi pinaniwalaan mo. Yun ang sagot ko. Follow-up question, brother. Ang dalat mo, brother. Bala ko kasi magbasa ng Bible. At mag-suggest mo, brother? Suggestion ko, 1:7 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Yung mga bagay na nalalaman mong utos ng Diyos, sundin mo. Tapos siya na rin bahalang magturo sa'yo. Pero pwede mong simulan, kung ang tanong mo, saan ako magsisimula? Boring kasi yung Genesis. Ang pinaka-exciting lang na parte ng Genesis, konti lang eh. Yung, I will say, yung paglalang, yung 7 days of creation, yung kay Noe, yan, panalo yan. Yung Torin de Babel, yan, panalo rin yan. Yun nga lang yung naaalala kong sobrang exciting na parte. All else, medyo boring na eh.
Kasi karamihan kwento ng mga taong hindi mo naman kilala, tapos galing pa sa bansa na hindi mo rin alam kung saan banda. So I will say, kung magbabasa ka tapos gusto mo agad-agad, mahook ka agad yung attention mo, simulan mo sa Kawikaan o sa Ecclesiastes. Yun ang masasuggest ko. Kawikaan at saka Ecclesiastes, mapapakinabangan mo kasi agad-agad immediately yung mga nabasa mo ron eh. As in, diretsong aral talaga yun tungkol sa buhay na applicable sa lahat ng tao. Yung Henesis kasi pag doon mo sinimulan, kasi yun yung unang-unang parte ng Biblia. Pag sinimulan mo rin, punong-puno ng kwento yun tungkol sa mga taong hindi mo naman kilala eh.